Damuho talaga itong mga majority senators eh. Kailangan amyendahan yung Senate rules para bigyan ng special treatment itong pugante na si Bato de la Rosa. Damuho kayo. Bibigyan nyo ng special treatment yung hindi pumapasok pero sumasahod. Yung nagtatago sa batas pero sumasahod. Tapos bibigyan nyo ng special treatment para maging favorable kay Sara Duterte sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi kahit hindi pumasok si Bato de la Rosa diyan sa Senado at nagkaroon ng botohan, pwede na siya makaboto. Kasi binago ninyo yung Senate rules. Senate, nabibisaya na naman tayo. Binago niyo yung Senate rules. Damuho kayo. Protektahan si Sara Duterte. Gagawin niyo talaga lahat yan para i-absuelto siya sa impeachment case niya. At ganoon din si Bato na isang pugante, bigyan siya ng special treatment. At isusulong ninyo itong Bato Amendments. Pag-usapan po natin yan. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin na lagi po nakasubaybay dito. Kasama na po yung mga bashers na lagi nandiyan nagko-comment. Sige lang po, comment lang kayo ng comment dahil tumataas po ang aking engagement. Siyempre mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Balikan ko itong mga dilis na to ha. Comment kayo ng comment, bash kayo ng bash. Yung mayaman ba kayo sa kakabash nyo yan? Yung iba sa inyo, alam ko, sinasahuran ng mga dilis, no? Pero ako yung pinapayaman ninyo, sa totoo lang. Kasi kada comment ninyo, tumataas yung engagement ko. Diba? Galit na galit kayo sa akin, ako din nagbe-benefit. Diba mga dilis, isip-isip kayo. Oh, ilan lang million views ko ngayon, ngayong February. February? Ba't February? As of 28 days ago, no? 26 million. 26 million views. Imagine mo ha, in 28 days, 26 million views in 28 days. Marami nagtitiwala sa atin, marami din bashers. Sadya dyan, pero welcome po kayo dyan. No? Anyway, sige, pag-usapan natin itong Bato Amendments. Ang nangyari kasi dyan, kahapon, no, nagkaroon ng sesyon. Kapag sinabi mo pong plenary session, present po lahat ng mga senador. Usually, no, pero syempre, pag tamad, absent. Mo si Bato, pugante, absent po siya dyan. Tapos pag committee level, kung sino lang po yung mga miyembro ng committee. Pag plenary, kumbaga dapat perfect attendance po. So nagkaroon po ng plenary session. Kaya plenary session ang tawag dahil ginaganap po sa plenaryo, no? Tapos, itong si Marcoleta, pinopropose niya na hayaan na makaboto, mag-attendance, o maka-join via teleconference, via Zoom, o kung ano ba nang gagamitin nila dyan, ang mga senador, kahit na hindi physically present, dyan po sa Senado. 1. Bakit mo amyendahan ang isang rules? Dami nun ah. Ang isang rule, for instance, dyan sa Senado, bakit mo siya amyendahan? Number 1, meron kang motibo. Ano ang motibo mo? Bakit mo babaguhin yan? Hindi ba makapasok si Robin Padilla? Hindi ba makapasok si Bato de la Rosa? Hindi ba makakapasok si Jinggoy? Hindi ba makakapasok si Joel? Kaya gusto ninyo amyendahan yung Senate rules. Matagal na nag-i-exist yung mga rules na yan. Gusto nyo baguhin para bigyan ng special treatment. Hindi lang actually si Bato eh. Pero siya yung ano ngayon eh. Siya yung apparent eh. At yung iba pa po na makukulong. Sino ba may mga kaso ngayon? Nandiyan dyan sa majority. Mga damuho. Oh, kapag naamyandahan yung rules na yan, unfortunately ha, the way nagwo-work ang Senado as well as the House of Representatives, no? Numbers game. Butuhan po yan. So makakuha lang yan ng majority votes. Ibig sabihin po ng majority votes, 50% plus 1. 24 po yung ating senador. Ang 50% po ng 24, 12 plus 1. Ibig sabihin po, 13 votes lang, lusot na nila yan. So kung babaguhin po yung rules, 13 votes lang, mababago nila. Ang may hawak ng kapangyarihan ngayon, majority. In fact, pwede nilang baguhin yun kung papasok si Bato. Ang problema, wala si Bato. Kasi 12 lang sila eh. Pan-13 si Bato. So, hindi nila mababago yan kasi hindi papasok doon sa majority na 50% plus 1. Diba? So, kung mangyari yan, let's assume, no? Let's assume. Nangyari nga yan. Sige, binago yung Senate rules kasi makakapal ang pagmumukha nitong mga damuhong ito. Gaya ni Chis Escudero, syempre isa na yan. Ni Alan Peter Cayetano na siyang Senate President dyan, naggulo-gulo na ang Senado. Pag nakulong na si Jinggoy, dahil may pending case po yan, plunder, non-bailable. Non-bailable ha, ibig sabihin wala kang piyansa. Non-bailable. Kapag nakulong na si Jinggoy, pwede pa rin siyang bumoto, di labang pa rin ng majority.
Si Chis Escudero, malapit na rin. Hinug na rin yung kaso niyan. Pag nakulong yan, si Joel Villanueva, malapit na rin yan. Si Marcoleta, malapit na rin po yan. 4 po sila. 4 na senador plus Bato. That's 5 already. 13 minus 5. Ibig sabihin po, 8 na lang sila dyan. Matitira, 8 na lang. Kaya pinupush nitong majority senators na i-allow ang pagboto. Kahit na hindi physically present sa Senado. Maiintindihan mo pa kung pandemya. Again, babalik tayo doon. What's the motive? Ano yung motibo mo? Why do you have to change the existing Senate rules? What's your objective? What's your motive? Protektahan nga ni si Bato at ang mga makukulong na senador. Noong pandemya, kasi noon daw, pwede naman daw during the pandemic eh. Sir, tanga ka ba? Pandemya nga ni, iniiwasan natin yung physical contact. Reasonable. Pwede naman yan eh. Wala naman sinasabi sa konstitusyon na bawal magkaroon ng botohan via online kasi high-tech na tayo, digital na tayo, etc. Walang sinasabi. Pero it should be supported with reasons. Valid reasons. Again, reason. Dahilan. Bobo. Robin Padilla. Ay, sumasama na naman tayo talaga. Actually, masama na siguro ako. Para sabi ko na bobo at taka kasi walang description na pwedeng i-describe. Walang word na pwedeng gamitin para i-describe itong mga ganitong klase ng tao na ito. Diyan sa Senado. Nakakahiya sa mga dating senador na nagpatatag sa institusyon ng Senado. Matatalino yung mga senador. Nakakahiya kaila Juan Ponce Enrile, nakakahiya kaila Miriam Defensor Santiago. Di ba? Napakauhusay ng mga senador na to, tapos papalitan mo ng Robin Padilla, papalitan mo ng Jinggoy Estrada, papalitan mo ng Alan Peter Cayetano, papalitan mo ng Marcoleta. Sabi ni Robin, matagal nang tinatanggap ng pamahalaan ang Zoom para sa mga pagdinig, pagpupulong at mga proseso. Bakit ngayon ay nagiging pambansang issue ito? Tangalan talaga to si Robin. Bakit ngayon ay nagiging pambansang issue ito? Sir, una, bakit nga nauso yung Zoom na yan? Because meron tayong pandemic. Okay, sa mga typical government offices, may mga meetings po. Di ba, ASEAN meetings? Yes, totoo. Ang coordinations meeting, ginagawa po online, teleconference. Acceptable po yan, pero regular meetings lang po yan. Ang pinag-uusapan po natin, impeachment trial. Impeachment trial. Very crucial po itong proseso na to dahil tatanggalin mo yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Tapos gusto mo gawin yan online via teleconference. Huwag mong ikumpara yung impeachment trial na napakabigat sa typical na meeting ng mga opisyales ng isang agency. Malabong-malabo. Robin Padilla. Di ka ba nakakaintindi? Matagal nang tinatanggap ng pamahalaan ng Zoom para sa mga pagdinig, pagpupulong at mga proseso. Bakit ngayon nagiging pambansang issue? Kasi nga kayo, yung motibo nyo, hindi naman gaya ng pandemic na maiintindihan mo may rason. Pero kasi ang motibo ninyo, hindi nyo nagigets eh. Ang motibo ninyo, protektahan ang isang pugante at ipaboto o pabotohin ang isang nakabilanggo. Number one. Sige, let's assume. Worst case scenario. Pabotohin natin via Zoom or ano ba yan? Ang tanong dyan, well aware ba sila sa mga nangyayari? Makaka-join ba sila sa mga debate? Kung si Bato ay pugante, saan nagtatago ang isang pugante? Usually sa bundok. Do they have access sa internet? Alam nila ang nangyayari? Blow by blow? Well-informed sila sa mga hearings, sa mga arguments? Nakita nila ang ebidensya, na-vet nila, na-check nila yung veracity, na-check nila yung authenticity ng mga dokumento. Mache-check mo ba yan via Zoom? Teka ha. Affidavit, tingnan mo, Halimbawa, ito affidavit, halimbawa, Zoom. Naka-Zoom si Bato. Ito yung affidavit, sige. Affidavit. Mache-check mo agad yung authenticity. Nabubulol na tayo. Authenticity ng dokumento via Zoom. Unlike kapag physically present ka, yung ang tawag natin yan, stencil ba yan? Yung dry seal, check mo, okay, may counting element ng authenticity. Yung mga ganong bagay ba, isa lang yan sa napakaraming bagay na hindi mo magagawa via Zoom, via online, plus, paano natin nalalaman kung nakikinig ka? Di ba? Kapag ikaw ay senador, expected sa'yo na magdidesisyon ka ng tama based on evidence.
Paano namin malalaman kung hindi ka namin nakikita, kung talaga nakikinig ka sa pagdinig, nakikinig ka sa hearing? Eh, hindi ka namin nakikinig. Boboto ka nang wala kang alam. O, edi poor decision making. Sino magsasuffer? Taong bayan. Kasi inalaw si Robin Padilla, inalaw si Bato na nagtatago sa kabundukan na bumoto. Sa mga sesyon, hindi botohan lang ang tinitingnan. Yung proseso, yung pinagdadaanan. Nagkaroon ba ng balancing debate? Nagkaroon ba ng presentasyon ng both sides sa mga ebidensya para mag-come up ka with that certain vote? Wala. Bobo lang. Hindi nyo nagigets yan, mga DDS. Wala kayong maayos na motibo para makumbinsi ang taong bayan. Hindi kami nakukumbinsi na dapat gawin natin yan. Bakit kailangan nyo isulong itong Bato amendments? Ang ordinaryong tao ka, kailangan pumasok eh. Araw-araw, tapos itong si Bato, naku, desperado talaga itong majority na ito, no? Bobo, actually, puro bobo. Hindi tayo matalino, ha, pero tinitingin ko, puro bobo itong mga to. Even si Marcoleta na abogado yan, ha, ini-insulto niya yung iba na hindi abogado, kasi hindi alam yung batas. Yung mismong quorum lang, hindi niya alam eh. O pahiya siya kay Tito Sen kahapon, yung quorum. Kasi, nag-walk out eh. Yung iba mga senador, hindi wala ng quorum, not enough number of senators, para magkaroon kayo ng quorum, o stop kayo. Resume kayo ng Monday. Alam mo, ang pwedeng gawin ng minority dyan, sabutahiin nila yan. Total, honestly ha, wasak na ang integrity ng Senado, ang credibility ng Senado, wasak na yan. So, total, wasak na yan. Itong minority, huwag kayong pumasok. Huwag kayong magplenaryo. Kasi kahihiyan ni Alan Peter Cayetano yan. Hanggang mag-resign niya si Alan Peter Cayetano, hindi sila magkakaroon ng quorum eh. Kasi 12 lang sila, dapat majority. Hindi sila magkakaroon ng quorum unless papasukin nila si Bato para magkaroon sila ng quorum. Huwag niyo pasukan. Indian na ninyo. Total, magulo na naman eh. Total, wala nang expectation naman eh. Wala nang expectation sa inyo ang ano eh. Ang taong bayan kasi wasak na yan eh. Diba? Isa pa, no, pag-usapan natin itong priority bills. Sisingit ko na din po ha. Itong LEDAC agenda, no? Nearly half of LEDAC agenda after 5 priority bills clear second reading in session that lasted almost until midnight dyan po sa House of Representatives. Ito yung negative effect ng kagaguhan, ng kaguluhan dyan sa Senado. Yung mga priority bills na dapat ninyong pinag-uusapan, na dapat ninyong ipasa, natitenga. Kaya nakukumpara kayo sa House of Representatives na naipasa na nila itong mga priority bills kasi maayos sila dyan in fairness. Maayos sila dyan. Dyan sa Senado ang gulo-gulo. Ano mangyayari? Ka-coffee? Ganon din. Kahit tapos na sa House of Representatives, kung wala pang bersyon ng Senado, tenga tayong lahat. Kasi kailangan pa-emerge yan eh. Kailangan pagsamahin yung dalawang bersyon bago pirma ng presidente yan. Ang pinupunto ko, kahit maayos ang House of Representatives, pero magulo itong Senado, walang batas na magagawa. Kasi kailangan it takes two to tango. Pagsamahin yung dalawang bersyon na yan. Hindi naman pwede mula sa House of Representatives lang, dali na sa presidente. Hindi pwedeng ganun. It doesn't work that way. Diba? Kailangan may bersyon ng parehas. At pagsamahin nila yan into one. Hindi pipirma ng presidente. Hay nako. Sa House of Representatives, 5 po sa mga panukalang batas na kasama po doon sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na kinikilala po bilang priority bills, pasado na po sa second reading. Kahapon po yan, Martes, inabot po sila ng hating gabi dyan para pag-usapan yan. Pero sa Senado, inabot din naman ng gabi. Kaaway nila, walang katapusang away ang nangyayari dyan sa Senado. Magbago na kayo, gulong na kayo dyan. Wala na kayong credibility. Sirang-sira na kayo dyan. Alam Peter Cayetano, resign. Ilagay nyo si Win Gatchalian dyan para mag-unify kahit papano ang Senado. Sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee nasa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. Bye-bye.